Hey guys! I am Martha here. So for today's video, as you can see naman sa title down below, I'm going to do a review about Epiduo, which is, if napanood nyo man ang previous video ko, yung Derma Story, I am going to put the link here. Makita nyo doon na ito pong Epiduo, ang nireseta sa aking gamot ng dermatologist for my acne and everything. So, ayan. I tried this for 12 weeks kasi ang naka-indicate po doon sa box ng Epiduo is best results are after 12 weeks. So, wag na tayo magpa ano pa, and this is my journey. Hey Mortas! Ayan, gusto ko lang i-update sa inyo ang journey ko dito sa Epiduo. Sana hindi kayo mabata sa face ko ngayon kasi bare face talaga ako ngayon kasi gabi na guys. Apat na gabi ko nang ginagamit ng Epiduo. And meron akong na-feel na mga bad effects. Yes. So, no first night, nung pag-apply ko na to sa buong face ko, ang na-feel ko lang is makati siya sa mga parts na may pimple ako. Yung mga pimples ko, like, nangangati siya. Pero tolerable naman, mild lang. And then, the second night naman, ganun rin. Parang, pagkapahid ko, after ilang seconds or minutes, parang nangangati ulit yung mga parts na meron akong pimples. Pero, mas naging makati siya. Ganon. And then, ng third night, kahapon, kagabi, pagka-apply ko na to, after mga few seconds or minutes, nangangati sa part na may pimples ako. Pero, meron din siyang stinging sensation dito sa cheeks ko. Tapos, banda dito, basta dito sa cheeks ko talaga, parang mahapde, parang nagbaburn, parang ganun yung feeling. Pero ang sabi naman is, parang mafe-feel mo naman daw talaga yon. Kaya ko naman siyang tiisin. Effects niya is mild to moderate, ganyan ko. Tapos ngayon guys, fourth night, pag-apply ko pa lang nito, as in, na-feel ko na agad yung stinging sensation. Tapos, ayan ang kate, as in right now, ang kate guys. Tapos kapag kakamutin, ipapat-pat ko lang ganyan. So, yung kate naman ngayon, dito pa rin talaga sa cheeks ko. Tapos, yung yung stinging sensation dito sa cheeks ko. Tapos, parang naglalakad yung stinging sensation sa mukha ko. Pero, mostly, mas angat is yung nangangati talaga. Tapos, syempre, hindi ko pwedeng kamutin. Napansin ko rin tuwing pinapahid ko tong Epiduo, parang namumula yung mukha ko. Ayan, yung mga pimples or yung mga dark spots na namumula sila, ganyan. Pero kapag umaga naman na pag hindi ko na ito ina-apply, parang normal lang yung face ko. Okay, Mortals, ayan, is already the 7th night na pala na paggagamit ko dito sa Epiduo. Isa sa mga napansin ko, ng mga 5th day, pagkagising ko, hilamos ako, diba? Tapos, pag naghilamos, syempre, gagano mo yung sa mukha mo. Tapos, pag sa bibig mo, parang gaganyan ka. And then, gumanon ako. Ang hapde, nandito ko. Like, tolerable siya, pero mahapdi talaga. Kahapon, 6th day, medyo mahapdi, pero humupa na yung pagkahapdi niya. Pero mahapdi pa rin. And also, my face, it feels so rough. Like, ang flaky niya. Parang, anytime soon, magbabalat na siya. Ganun yung feeling ng face ko. Hindi talaga siya smooth, guys, as in. Tapos, I'm purging talaga. As in, I'm purging. Nagkakaroon ako ng mga pimple, ayan. Tapos, biglang mawawala. Tapos, biglang, magkakaroon ako sa ibang spots, ganyan. Ganun yung face ko. Parang nilalabas talaga niya. And I've seen reviews. Tapos, ganun din yung naranasan nila. So, ngayon, it's the 7th day. And sabi ko nga sa inyo, pag nilalagay ko siya, guys, ang half day, like, kahapon, 6th day, and 5th day, yun talaga yung pinaka-mahap day. As in, ang sakit talaga, lalo na dito guys, so dito lang talaga sa cheeks, like ang sakit. Tapos ayun nga, tapos kinabukasan, kung saan masakit, yun yung mahapde, ganon. Tapos ano pa to, yung tuwalya ko nalalagyan. Tapos sabi ko sa inyo, pagka-apply, hahapdi agad. Pero ngayon, nung in-apply ko, after mga a few seconds pa bago humapde, and actually yung hapdi niya ngayon, yung kati niya ngayon, super mild lang talaga. Naramdaman ko na parang may stinging sensation, ganyan. Pero hindi na kagaya nung mga nakaraang. Hey Mortal! So, it's already in the middle of the 2nd week. And actually, may napansin ako sa face ko. I'm still purging. Ayan, nakikita nyo naman. Pero napansin ko na parang yung Epiduo, ino-open niya rin yung pores ko. Ayan, try ko lapit. Kasi my pores are very tight, yes. So parang wala talaga ako yung makikita ang pores sa face ko. Pero pag lumapit kayo, as in sobrang lapit, parang may makikita kayo na yun nga yung pores ko, parang medyo naka-open siya, and ngayon parang mas nagiging open yung pores ko. Yun ang napapansin ko. And actually, my skin feels so soft. Yes, parang ang soft ng skin ko nung mga nakaraang araw. Parang and also glowing siya. I'm not so sure if dahil gumagamit ako ng toner sa morning. Kasi diba, yung Epiduo sa gabi ko lang siya ginagamit. Sa umaga, cleanser lang ginagamit ko. And I'm using the toner which is ito, Thayers. Ayan. At yung ginagamit ko yung Witch Hazel Aloe Vera Rose Petal. Ginagamit ko siya kasi nakita kong review is yung Epiduo nakaka-dry siya ng skin like super. So, I tried to use a toner. And alam ko hindi naman ako in-advise ng derma. But still, I would like to try. Pero parang ang glowing niya, like I swear, magpupunta ako ng clip dito or picture na ang glowing ng face ko. Hindi ba nakita niya naman? Nakahilamos ko lang, nung nahilamos ako, so, ang soft, hindi naman super, pero ang soft ng skin ko, like, ang soft and smooth
niya, kahit may mga breakout ako, sa mga part na wala akong breakout, ang smooth. Like, I hope ma-feel nyo pero ang smooth. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko ina-apply yung Epiduo sa aking face. Bago ko ina-apply yung Epiduo sa aking face, magka-cleanser muna ako. Ginagamit ko is Cetaphil. And then after that, ipapadry ko na yung face ko and then I'm going to use an eye cream. Inuuna ko yung eye cream. Yes, and if ever na curious kayo, I'm using this Kiehl's. Ayan, yung Kiehl's Creamy Eye Treatment with Avocado. Yung nature na guys. After yun nga guys, gagamitin ko na tong Epiduo. Ayan. Yung ganyan guys, ina-try ko na siya as much as possible na spread na sa face. Ang tapang niya. Like, tinitipid ko rin yung product. Second of all, sabi kasi thin layer lang naman daw ang need. And then, pagkalagay ko, I'm spreading it. And iwasan nyo guys na malagyan yung eyes nyo. So all in all, I hope sana na-cover niya lahat. And then, if may mga parts na feel ko hindi na-coveran, magre-reapply lang ako ng super duper konti lang. And then after niya na maglagay ko yung Epiduo, mag-feel ko na yung mga stinging sensation and everything. Patihin ko muna siya bago ako humiga. Kasi may tendency raw na super strong kasi ng Epiduo, may tendency na ma-bleach yung, kunyari, pag humiga ka, tapos dinikit mo yung face mo sa punda para mabibleach yung punda, ganon. Kaya ayan. So, eto right now, ayan, ang kati na nandito ko. Like, girl, ang kati niya na, girl. Babalawan ko na siya, kinabukasan na, in the morning, pagka-wake up ko. So, hey mortals, update lang. It's already my 3rd week na of using this Epiduo. Makati na lang siya, pero sobrang tolerable na. Like, ayan, nararamdaman ko may makati, pero kaya talaga siyang tiisin. Like, sobrang minimal na lang talaga ng effect na makati. And wala na rin akong nafe-feel na parang mahapdi na parang nagbaburn yung skin ko, wala na. So, I guess, unti-unti na nasasanay yung mukha ko dito sa Epiduo. Nagpa-purge pa rin ako, pero mabilis din mawala. Like, for example, ayan, may tumutubo akong pimple. Tapos, kapag may tumubong pimple, yung magkakaroon siya ng nana, ganyan. So, parang ang bilis ng process niya. Like, days lang. Diba, nung 2nd week, sinabi ko sa inyo na gumamit ako ng toner, which is yung Thayer's, yung rose petal. Actually, kaya ako ginamit yun kasi nga nakakita ko ng mga reviews na nung gumamit sila nitong Epiduo is naging flaky yung skin nila. Tapos, grabe talaga yung pagpipil na mukha nila. As in, gumamit ako ng Thayer's na toner kasi pang moisturize yun. Kasi, for me, noong una parang ayokong maranasan yun. And then, napansin ko na nung ginamit ko yung Thayer's at the same time, naging smooth and soft yung skin ko. Tapos, ang glowy lang niya. And then, ang nangyari ngayong 3rd week is, tinigil ko yun. Kasi naisip ko na I'm preventing mag-work yung Epiduo sa face ko. So, ang ginawa ko, in-stop ko na lang muna yung Thayer's. Na itong in-stop ko yung Thayer's is, ayun nga, parang medyo nawala yung pagka-soft and smooth ng skin ko. So, I guess in Thayer's ngayon. Pero so far, nung ginamit ko pa nito, medyo naging flaky ulit yung skin ko. Ayan. Pero hindi na yung sobrang flaky. Parang merong mga dead skin na natanggal. Sana talaga mag-work to. Please, gumana na sana to Epiduo. Kasi ang mahal niya, ma'am. Ang mahal. Trust dito sa Epiduo kasi 3 weeks na nga and I'm still purging. Pero, yun nga sabi nga sa mga reviews na iba, sabi nila talaga, patiently waiting ka lang talaga. As in, patience is a virtue talaga dito. Kasi talagang months yung effect nito, ganon. So, sana talaga mag-work siya. Kasi, guys, sa totoo lang, napapagod na ako tingnan yung mukha ko sa salamin. Tapos makita ko na ganito yung mukha ko. Diba? You feel me? Eto pa actually, guys. Diba 3rd week na? Ang napansin ko, may mga butlig-butlig kasi ako sa mukha, lalo na dito sa noo. Nawala. Nawala yung mga butlig. As in, puro acne na lang nakikita ko. Puro pimples na lang. Pero, yung mga butlig, lalo sa noo ko, nawala. So, baka hintay-hintay lang din tayo. So, hey mortals, ayan na po ang lagay ng skin ko. Actually, is the last day of the 4th week. And, ayan na po. I can say na ito na po ang pinaka-worst sa the rest of the week. Ito na yung pinaka-worst na lagay ng skin ko. Ang dami ko pong pimples right now. Not sure if dahil nag-purge ulit. Kasi diba ng 3rd week na wala na. Tapos, ito nag-purge na naman siya. Ayan. I'm not sure if dahil nag-purge ulit or dahil magkakaroon na po ako ng period. So, maybe it's both. Meron pa rin glow yung face ko pag gumaganyan ako, guys. Hindi po oily yung skin ko ngayon. Like, nag-glow po talaga siya. Hindi pa rin smooth yung feeling ng face ko kasi may pagka-flaky pa rin siya. Tapos, parang kapag naglalagay ako ng sunblock, when I'm using yung Celatec na sunblock, nagbabalat yung mukha ko. So, ayun, nag-insert ako ng clip na, ayun nga, nagbabalat yung mukha ko, ganyan. Pero hindi naman yung super halata. Pero kapag lalapit mo yung mukha mo sa mukha ko, yun, makikita mo, ganyan. Ang naman ko sa pag-apply ng Epiduo is nawala na rin. Pero meron pa rin kate. Pero yung kate is doon na lang mismo sa pimples. Pero some pimples na lang, hindi na lahat ng pimples ko. Tuloy-tuloy ko pa rin talaga yung paggamit nito. Because ang sabi naman, ang kinikita naman ng Epiduo is, makita mo naman yung best results is kapag magta 12 weeks na.
So hey everyone, ayan, sorry for my haggard face, it's the time of the month, and ayun nga, kakatapos na ng 5th week, so ito na first day of 6th week, and ayan na po yung lagay ng face ko. Nakikita niya diba, sobrang laki. Hindi ko yan hinawakan, huwag kayo mag-alala. Pero so far, sa forehead ko, pwera usog, lol. Ayun, medyo umokay yung forehead ko, and yung banda sa chin ko actually, parang naging marks na lang siya. So bale, yung sa may cheeks ko na lang talaga. And also guys, itong 5th week, nagkaroon ako ng incident na parang bago ako maglagay ng ointment, like kakatapos ko lang ng mag-cleanser which is Cetaphil, tapos nung bago ko i-apply yung Epiduo, parang yung skin ko, hindi siya feeling skin. Parang actually, parang siyang second skin na magpipil. Ganon yung feeling niya, parang banat na banat yung mukha ko na gusto niya nang magpil. Ganon yung feeling niya. Hindi ko alam kung bakit ganon, pero ayun, gusto ko lang i-share sa inyo. And first time ko lang yun na-feel, and ngayong 5th week ko yun na-encounter. So, hey Mortas, ayan, it's the end of the 6th week, so parang kalahati na. Because I'm thinking about filming this the 12 weeks. Kasi nga, ang sinasabi dun sa ini-indicate na Epiduo is makita mga best results after 12 weeks. So ayan, nakalahati ko na po. Like, naka 6th week na yun. Ito yung lagay ng face ko. So you can see, nag-breakout na naman po ako. And I'm assuming because nagkaroon din ako. Nakita ko ng mga review ng mga gumamit ng Epiduo na nawala yung pagka-breakout nila and then bumalik yung pagka-breakout nila. So I guess, ayan. But so far yung napansin ko, nagbe-breakout lang ako dito sa my cheek area. But as for my forehead and sa chin, puro dark spots na lang sila. And pwera usog, hopefully talaga na magstay sila ng ganyan. So puro sa cheeks na lang talaga ako nagkakaroon ng breakouts. If you're thinking about na para worth it ba siya, ganyan. So actually ako rin, napapaisip din ako ng ganon. Kasi nga, like, ayan, nakita niyo naman yung face ko. And nakita niyo na ganyan yung pagka-breakout niya. Like, may pus talaga sa loob, ganyan. I'm really haggard, ganyan. Ayun nga guys, parang napansin ko rin na this 6th week is parang may mga times na mahapde pag ina-apply siya, pero may mga times na parang wala lang. So, kagaya ng 5th week, parang ganun din yung napansin ko, may times na pag ina-apply ka Epiduo is parang mahapde. And then, may mga times na hindi rin naman. Pero mostly, yung hindi na mahapde ang mas angas. Ipagpapatuloy ko lang to guys, kasi ayun nga, ang mahal po ng Epiduo, 1,700 siya. Siyempre, yung ganang money, hindi naman joke yun. And also, napansin ko naman na yung forehead ko and yung sa may chin is parang, ayan nga, medyo na-clear up naman na sila. So, hopefully, pati yung sa cheeks ko is sana gumana na. So, medyo nakakawala po ng hope. But sabi nga nila, patience is a virtue. And actually, naniniwala po ako doon sa kasabihan na yun. Kaya, tapos na po ang 7th week. So, gitna na po ako ng 8th week of using Epiduo. Yung ko lang ngayon is mascara, concealer, lip tint, at konting kilay. And then, yung face ko, wala po yan. So, as you can see, ito, puro marks na lang siya. Pero nung nakaraan, di ba grabe breakout. So far, ayan, ang existing na pimple po natin. And also, meron din dito. Tapos parang meron ako mga konti lang dito na mali. And this is actually the week 10. I'm sorry if iba yung voice ko. Yeah, may ibo po tayo. Punong-puno na ng dark marks or dark spots yung face ko. Ito na lang yung aking zit. Meron din ako dito na parang nasa ilalim lang siya. And then dito rin. And then, ayan, sa forehead na konti lang. Pero ayan, kapag ina-apply ko yung Epiduo, minsan makate siya, pero minsan hindi. Parang depende talaga. Hindi ko alam kung bakit. Siguro pag natatamaan ng araw yung face ko. Kasi kapag ina-apply ko, parang makate, ganyan. Pero hindi na siya yung kagaya dati na super hapde. As in, ngayon, tolerable na niya. Hey Mortas, ayan, marinig niyo yung ayun, di ba? Marinig niyo yung aso namin sa background. Pero, tapos na po ang week 12. Ayan na ang aking skin. Chill ka lang, girl. Chill ka lang. Ay, boy ka pala. So, sa area na to, parang medyo mahirap tanggalin or parang natanggal, tapos bumabalik. Ito naman, I swear, dark marks na lang yan. And ito, also dark marks, kasi nga nung mga nakaraan is pasulpot-sulpot tapos nawawala. So, ayan ngayon, dark marks. Ito, dark marks. Ito, yan, dark mark. And as for my forehead, ayan, puro dark marks na lang din talaga. And ito guys, nagkaroon ako ng pimple, tapos swear hindi ko siya pinatok or what, hindi ko siya ginalaw. Pero natulog ako sa pagkagising ko, ayan na siya, parang nagsugat na siya. Pero of course, hindi ko yan gagalawin, hayaan ko na lang siyang kusang matanggal. And so far, look at that glow! So, ayun na nga guys, Martals, nakita nyo na ang journey ko from week 1 to week 12 ng Epiduo, and actually it's already week 13 ngayon, and
Ayan, so pawis pa. And ayan na po ang lagay ng aking face ngayong week 30 na paggamit ko ng Epiduo. And pag-usapan natin, like, ang Epiduo is for treatment siya ng acne. Yes, anti-acne gel po itong Epiduo for external use only. Adapalene 0.1% plus benzoyl peroxide 2.5% siya. Ito, 15 grams and it's for 1,700 pesos ata, or I'm just going to put here. And of course, dinescribe ko naman na doon kung ano yung mga na-feel ko habang ina-apply ko itong Epiduo. So, ayun nga, balikan din natin yun. Dito na pumapasok ang mga cons and pros dito sa paggamit ng Epiduo na to. Natin muna natin yung cons, which is yung mga negative na masasabi ko dito sa Epiduo. So, first is, unang pag-apply ko pa lang, as in, night 1 na pag-apply ng Epiduo is, mahapdi talaga siya, guys. As in, like, namumulat talaga yung face ko. Nakita niyo naman sa video, diba? Tapos sobrang kate niya. Magigigil ka na lang. Legit. Kasi nga, ang hapdi. Pero as time goes by, nawawala na yung hapdi niya kasi nga hindi pa sanay yung skin mo doon sa nilalagay mong product. So, siguro mga week 2 or week 3 ko ata nabanggit na parang medyo nawawala na yung pagkahapdi. Parang mahapdi siya pagka-apply mo, tapos kinabukasan, pag gumaganyan ka, pag nagsistretch yung skin mo, parang mahapdi siya. Pero ngayon, hindi naman na. So, next is, need talaga mag-ingat sa araw. Kasi napansin ko rin na pag nag-apply ng Epiduo, tapos kinabukasan, maarawan yung face mo, mahapdi. Parang mas mahapdi siya. Ganon. So, talagang kailangan umiwas-iwas talaga sa araw. Cons yun kasi parang, syempre, minsan ang hassle, ganyan, namamadali ka, tapos parang maglalabas ka pa ng payong, everything. But sa akin, no worries yun. Masipag naman ako magpayong. And, ayun nga. It's also for me, so, since mahapde yung product, parang hindi mo siya masasabayan ng iba pang products. Like for example, 'di ba sabi ko sa inyo na gumamit ako ng toner which is yung Thayers. So pag ina-apply ko siya, nilagay ko sa cotton pad and then ginaganon ko sa face ko. Kapag ini-swipe ko yung cotton sa face ko, parang mahapdi siya. Mga una pa lang nung mahapdi part pa yung face ko, ayan, mahapdi siya. Kaya syempre, pero parang sa akin, parang decision ko na rin na gumamit na lang kasi ng toner kasi hindi naman ako in-advise na. Pero gumamit pa rin ako kasi nga, eto pa ang hindi ko gusto sa Epiduo is hindi siya nakaka-smooth ng face, hindi siya nakaka-soft ng face. Kasi nga parang may peeling effect siya. Hindi ko masabi kung nakaka-dry ba siya. Ganyan. Pero basta may peeling effect siya, parang rough. Parang pag naglagay ako ng makeup, syempre, I have to go to work, ganyan, kailangan presentable ka. So, pag naglagay ako ng makeup, like, for example, concealer and powder foundation, ganyan, like, super cakey talaga kasi nga nagbabalat. Tapos, ang tagal ng process na yun. As in, until now, parang nagbabalat siya. Hindi siya yung nagbabalat na parang nagsished ng skin, ganon siya. Especially kapag naglagay ka ng sunblock, ang ginagamit ko kasing sunblock is yung Celetec. Pag ina-apply ko yon, talagang doon mas namumuo yung mga dead skin na natatanggal. Mahirap lang kapag may makeup ka nga kasi nga, imbis na flawless, ganyan. Flawless pag malayo, pero pag nilapit mo, ayan, kung nakita nyo. Lastly, as you can see, ayan na po yung face ko. And yes, puro dark spots na lang po talaga. But, nagkakaroon pa rin po ako ng mga pimples, like pa konti-konti. But, ayun nga, ang cons lang kasi pag nagka-pimples, it's either nasa loob yung pimple, like dito, actually, meron ako dito maliit, or yung pimple na may nana. There's no in between. Like, pero, ang pros naman is mabilis mawala. So, ayun na nga. We will jump now to the pros. So, first is, sabi ko nga, dun sa cons, parang hindi siya smooth, parang rough siya, ganyan. Pero, my skin looks glowy. Like, ewan ko kung nakikita nyo, pero nakita nyo naman dun sa week 12. Diba? Kakahilamos ko lang nun, ah. Parang ang healthy tignan ng skin ko. Diba? Diba? Naka-notes tayo. Sabi ko na puro dark spots na lang siya. And oo, ang daming dark spots talaga. Pero ako nagsasabihin sa inyo, nag-fade na yan. Feeling, ayun nga, isa sa mga pros, feeling ko nakaka-fade din siya ng dark spots since parang
nagre-renew siya ng skin. Ayun nga, nawawala naman yung pagkahapde ng product na Epiduo. So, okay lang. Nakalagay din naman, may caution naman dun sa, ito yung papel. May caution naman dito na it's normal to experience that. And pagtagal, nawawala din naman talaga. Nasasanay na yung skin mo dun sa product. So, sabi ko, isa sa mga pros is kapag nagka-pimples ka, mabilis siyang mawala. As in, mabilis na talaga siyang mawala. Kita nyo naman, may isang week na talagang nag-purge yung face ko and nawalan talaga ako ng gana, ganyan. Pero ayun nga, talagang sinabi ko na lang sa sarili ko na ipagpatuloy mo lang kasi magtiwala ka na nakalagay dito na after 12 weeks ay magiging maganda ang result. And so far, isa sa mga pros talaga sa positive result talaga is effective siya, guys. I don't know what to say. Ayan na, andyan na. Nakita nyo, effective siya. Like, insert ako ng photo ko ulit na before using this or may pimple ako and then now. Diba? Effective naman siya. Hindi ko na-expect. Kasi yung ganito, 1,700, sobrang liit. Like, expect na makakayanan niyang umabot hanggang week 13. And feeling ko kaya pa tong umabot hanggang week 14 or week 15. Depende lang din talaga siguro sa inyo kung paano kayo mag-apply. In every other day ko yung paggamit nito. Kasi gusto kong mag-try ng bagong products na pampatanggal naman dark spot. Lahat-lahat guys, yun lang talaga yung masasabi ko kasi sobrang haba na ng video na to. And I'm very sorry if ganito man yung mukha ko ngayon. Like, ayan lang yung ayos ko and pinagpapawisan pa ako and maingay. Of course, alam nyo na yan. Hindi ito IM Marta channel kung walang ingay sa background. All in all, I really love this Epiduo. Kung sakali man talaga na maresetahan kayo nito, patience is a virtue. Pag naghihintay ka talaga and your heart is pure, you will have what you are aiming for. Tama ba? Basta yun na yun. So that's it guys for today's video. Sana naman nag-enjoy kayo. And of course, if may mga questions kayo, just comment down below. If bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to click the subscribe button down below. And also the bell button down below. Follow me on my social media accounts, Facebook page, Instagram, at Twitter lahat. I am Imartal. And I hope I will see you soon again!